There's no place like home, ika nga. Sa ating mga tahanan, ang lugar kung saan nararamdaman nating pinakaligtas tayo. Mabuti kung ganyan, Susan, pero paano kung ang tahanan kung saan dapat ay puno ng kalinga at aruga ang siya naman dahilan ng mga luhang palaging tumutulo sa iyong mga mata? Narito ang kwentong inalam ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Sa Rizal, isang 2 taong gulang na bata ang nabidyohan ng kapitbahay na may black eye at puno ng mga pasa ang muka at katawan. Ang mga resibong ito, natamo raw niya sa loob mismo ng kanyang tahanan at sa kamay pa ng kanyang ina at amain. Ayon sa kwento ng kapitbahay na si Joy, umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. Ang daming pasa, tapos ang daming bukol. Nagdesisyon si Joy na magreklamo sa barangay. Bukod kasi sa pambubugbog, madalas ding iniiwang mag-isa sa bahay si Sam ng kanyang inang si Neriza at ng tatay-tatayan niyang si Rico, hindi nila tunay na mga pangalan. Dito na umaksyon ang Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose. Aba naman Hindi po yan. ang nauntog lang yan dyan, ma'am. Ito tingnan mo may kagat Dito, ano po? Sinagat yung sarili niya? Sarili niya ba to? Ha? Dito lang po. Dito tapos ito po brownie black ay talaga as in to. Alos pikit na po yan. Di naman po makakita. Ito, inamin naman po ng anak kong babae na pinaso ng kato. Agad ding naaresto ng Montalban PNP si Rico na siyang stepfather ni Sam. At dahil menor de edad ang nanay ng biktima, imbes na sa presinto, dinala siya sa isang shelter para sa children in conflict with the law. Naharap sina Rico at Nerissa sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Kung mapatunayang may sala, maaari silang makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Sa kanilang mga murang edad, pagmamahal at aruga ang dapat na nakukuha ng mga bata tulad ni Sam. At dahil tila kabaliktaran nito, ang kanilang natanggap sa loob mismo ng sarili nilang tahanan at paaralan, iiral ang batas para panagutin ang sinumang umabuso sa kanilang kamusmusan.